Ang asawa ko at ang sarili kong kapatid, nagagawa nilang maglandian sa harap ng aking pagdurusa. Ninakaw nila ang lahat, ang aking dangal, ang aking anak, at ang buhay na pinaghirapan ko. Inakala nilang abo na ako pagkatapos ng apoy, pero nagkakamali sila. Ako si Santina, at mula sa mga uling ng pengtataksil, muli akong isinilang para bawiin ang bawat luhang inutang nyo. Handa na ba kayong harapin ang impyernong kayo mismo ang gumawa? Sawang asawa na ako, Sonia. Isang malaking pabigat na lang si Santina sa buhay ko. Wala siyang ibang alam gawin kundi ang magpakamartir at nakakasawa na ang mukha niyang laging naghihintay ng awa. Ang boses na yon, ang boses ni Sebastian na dati ay tanging musika sa pandinig ni Santina, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo si Santina sa labas ng kanilang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang dipilak na tray. Sa ibabaw nito ay ang espesyal na beef caldereta na 5 oras niyang niluto, ang paboritong pagkain ni Sebastian para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang usok ng pagkain ay tila sumasayaw pa sa hangin, mabango at puno ng pagmamahal, ngunit ang bawat langhap ni Santina ay tila lason na sumasakal sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang mahinang hagik-gik ni Sonia, ang bunsong kapatid na itinaguyod niya mula noong mamatay ang kanilang mga magulang. Si Sonia, na pinag-aral niya sa pinakamahaling unibersidad sa pamamagitan ng paglalaba at pagtitinda ng kakanin hanggang sa mamaga ang kanyang mga kasukasuan. I know, babe, masyado siyang boring, masyadong manang. If I were you, matagal ko na siyang dinivorce. But don't worry, malapit na nating makuha ang pirma niya sa mga papers. Once na makuha natin ang mana niya mula kay Papa, we can finally be together without her shadow lingering around us. Sagot ni Sonia sa isang tonong puno ng panunukso at kawalan ng utang na loob. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Santina. Ang tray na hawak niya ay tila bumigat ng 100 kilo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila hinihila ng mga galamay ng kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay na magaspang, may mga peklat ng paso mula sa kusina at mga kalyo mula sa dekada ng pagsasakripisyo. Ginawa niya ang lahat. Ibinigay niya ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap, at maging ang kanyang sariling dangal para lamang maging sapat sa paningin ng 2 taong ito. Isang butil ng luha ang pumatak sa mainit na sarsa ng kaldereta. Wala siyang narinig na anumang ingay, kundi ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang sariling puso, na tila isang tambol na nagbabadya ng kamatayan. Ang bawat tibok ay may kasamang tanong, bakit? Bakit ang sarili niyang dugo? Bakit ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga? Dahan-dahang binitiwan ni Santina ang tray. Ang tunog ng bakal na tumama sa makinis na tiles ng sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila isang hudyat ng digmaan na nagpatigil sa tawanan sa loob ng silid. Ang pagkain na pinaghirapan niya ay nagkalat sa sahig, marumi at tila basura. Katulad ng tingin nila sa kanya, hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at malamig. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mukha ng kanyang anak na si Gabriel na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Si Gabriel, ang tanging natitirang liwanag sa kanyang nagdidilim na mundo. Bumukas ang pinto. Lumabas si Sebastian. Ang kanyang polo ay gusot at ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat na mabilis ding napalitan ng malamig na pagkamuhi. Sa likod niya, sumungaw si Sonia na sa halip na mahiya ay nagtaas pa ng kilay at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok, tila ipinagmamalaki ang kanyang panunukso. Narinig mo naman pala malamig na sabi ni Sebastian. Walang bahid ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Mas mabuti na rin to. Hindi ko na kailangang magpanggap na mahal ka pa, Santina.
You are just a bridge. And now that I've crossed it, I don't need the bridge anymore. Pirmahan mo na ang mga papeles bukas at umalis ka na sa bahay na to. Tumingin si Santina kay Sonia. Sonia, kapatid kita. Pinagpalit ko ang lahat para sa'yo. Tumawa ng mapait si Sonia. Ate, hindi ko hiningi ang mga sakripisyo mo. Ginawa mo yon kasi gusto mong maging bida, di ba? The martyr sister. Well, tapos na ang palabas mo. Sebastian loves me and this life, this wealth. It belongs to someone who knows how to use it, not someone who smells like onions and garlic all day. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig sa puso ni Santina ay tuluyang napatid. Ang sakit na nararamdaman niya ay nagbago ng anyo. Naging isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Ang akala niyo ba ay ganoon lang kadali ang lahat? Ang kanyang tinig ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao, mababa, ngunit may kapangyarihang hindi nila dati nakikita. Inalay ko ang buhay ko sa inyo, pero kung ang pasasalamat niyo ay ang saksakin ako sa likod, asahan ninyo na ang bawat patak ng pawis at luha ko ay babalik sa inyo bilang isang sumpa. Isang mabilis na sampal ang dumapo sa mukha ni Santina mula kay Sebastian. Huwag mo akong bantaan sa sarili kong pamamahay. Bukas na bukas, mawawala ka na sa buhay namin. At huwag mong isiping makukuha mo si Gabriel. Wala kang pera, wala kang trabaho. Ipapamukha ko sa korte na isa kang baliw at pabayang ina. Ang pangalan ng kanyang anak, ang naging mitya ng kanyang sukdulang pagdurusa. Habang nakatayo sa gitna ng nagkalat na pagkain at sa ilalim ng mapangaping titig ng 2 taong pinakaminahal niya, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Santina. Tila isang echo sa isang abandonadong kuweba. Hanggang kailan kayo magsasaya sa ibabaw ng aking bangkay? Hindi niya alam na ang gabing ito, ang gabi ng kanilang anibersaryo, ay hindi lamang ang katapusan ng kanyang pagiging asawa at kapatid. Ito ang simula ng isang impyernong mas mainit pa sa anumang apoy na maaari nilang silaban. Habang tumatalikod si Sebastian at Sonia, naiwang mag-isa si Santina sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang kwintas, isang munting krus na bigay ng kanyang ama. Hinawakan niya ito nang napakahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad, nag-iiwan ng pulang marka ng dugo. Ang sakit ng palad ay wala sa kalingkingan ng sugat sa kanyang kaluluwa, ngunit ito ang nagpaalala sa kanya na buhay pa siya. Buhay pa siya para maningil. Walang puwang ang isang basurang katulad mo sa mundong ito, ate. Ang apoy ang siyang maglilinis sa lahat ng dumi at bakas ng iyong pag-iral. Ang mga salitang yun ni Sonia ay mas matindi pa ang hatid na hapdi kaysa sa malamig na hanging humahampas sa mukha ni Santina. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng kanilang lumang rest house sa libis ng bundok, basang-basa ng ulan at nanginginig ang buong katawan. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ng isang maliit na laruang kotse, isang regalo para kay Gabriel. Sinabi sa kanya ni Sebastian na dinala rito ang bata para ilayo sa gulo, ngunit pagdating niya, ang tanging bumungad sa kanya ay ang madilim na anino ng kanyang kapatid at ang nakasusulasok na amoy ng gasolina. Walang Gabriel dito. Ang pag-asang makita ang anak ang naging pain na gumabay sa kanya patungo sa bitag na ito. Sonia, nasaan ang anak ko? Ang tinig ni Santina ay halos isang pabulong na pagsamo. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw. Gawin mo na ang lahat sa akin. Kunin mo na ang lahat ng pera. Pero parang awa mo na. Ibibigay mo sa akin si Gabriel. Tumawa si Sonia. Isang tunog na walang bahid ng katuwiran. Tila isang musika ng demonyo sa gitna ng kakahuyan. Huwag kang mag-alala, ate. Gabriel will have a new mother. Isang inang maganda, mayaman, at hindi amoy kusina.
Tuturuan ko siyang kalimutan ka. Sa loob ng 1 buwan, hindi na niya maaalala ang pangalan mo. Sa bawat hakbang ni Sonia palabas ng pinto, tila hinihila ang huling hibla ng hininga ni Santina. Sinubukan niyang humabol, ngunit mabilis na isinara ni Sonia ang mabigat na pinto mula sa labas. Ang tunog ng paglak ng bakal ay umalingaw-ngaw sa paligid, tila isang huling hatol ng kamatayan. Pagkatapos ay narinig niya ang isang mahinang pagpukpok ng lighter, sinundan ng mabilis na paglamon ng liwanag sa paligid. Ang apoy ay hindi nagsimula ng dahan-dahan. Ito ay sumabog ng may galit, gumagapang sa mga kurtinang binasa ng petrolyo, tila mga dila ng gutom na hayop na naghahanap ng biktima. Napasandal si Santina sa pinto. Ang init ay nagsisimula nang humalik sa kanyang balat. Ang usok ay naging makapal at maitim, tila isang kumot na bumabalot sa kanyang paningin at sumasakal sa kanyang baga. Ang bawat pag-ubo ay nagdadala ng lasa ng uling at kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang isip ay hindi naghahanap ng paraan para makatakas para sa sarili, kundi para kay Gabriel. Gabriel, anak. Ang kanyang tinig ay naging isang gumaralgal na hikbi. Napatingin siya sa laruang hawak niya. Ang plastik na gulong nito ay nagsisimula ng matunaw dahil sa tindi ng init. Ang katawan ni Santina ay tila nawalan ng lakas. Napaupo siya sa sahig habang ang mga dila ng apoy ay pumapalibot sa kanya. Napakasakit. Ang init ay tila bumabaon sa kanyang mga buto. Tinutupok ang balat na dati ay hinahaplos ni Sebastian, ang balat na dati ay pinapatakan ng laway ng kanyang anak habang natutulog. Sa sandaling iyon ng sukdulang pagdurusa, hindi ang apoy ang pinakamasakit, kundi ang katotohanang ang taong binuo niya ang siyang sumisira sa kanya ngayon. Naramdaman niya ang pagbagsak ng isang bahagi ng kisame sa kanyang balikat. Ang sakit ay tila isang kuryenteng gumuhit sa kanyang buong pagkatao. Napasigaw siya, ngunit ang kanyang boses ay nalamon ng ugong ng naglalagablab na kahoy. Sa gitna ng malabo niyang paningin, nakita niya ang bintana. Malayo, napakalayo, para sa isang katawang unti-unti nang binabawi ng lupa. Sa labas ng rest house, sa ilalim ng malakas na ulan, na tila pilit na pinapatay ang apoy ngunit nabibigo, nakatayo si Sonia. Hawak niya ang payong, ang kanyang mukha ay walang emosyon, habang pinagmamasdan ang paglamon ng apoy sa gusali. Sa kanyang kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang kwintas na krus ni Santina, ang kwintas na pilit niyang hinablot bago niya ikulong ang kanyang kapatid. Ang bawat kislap ng apoy ay nagpapaalala sa kanya ng tagumpay. Sa kanyang isip, wala na si Santina. Wala na ang aninong laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang utang na loob. Tapos na, ate, bulong ni Sonia sa hangin. Ang kanyang tinig ay natabunan ng kulog. Burado ka na, sa mundo namin. Habang unti-unting nawawalan ng malay si Santina sa loob ng impyernong yon, isang huling imahe ang nabuo sa kanyang nagdidilim na diwa. Si Gabriel na umiiyak at naghahanap sa kanya sa isang silid na walang pinto. Isang tanong ang nag-iwan ng lamat sa kanyang kaluluwa bago ang lahat ay maging itim. Panginoon, kung ito na ang katapusan, sino ang magtatanggol sa anak ko mula sa mga lobong ito? Ang katahimikan ng gubat ay binalot lamang ng lagutok ng nasusunog na kakahuyan at ang walang tigil na pagpatak ng ulan, na tila luha ng langit para sa isang inang kinalimutan ng mundo. Bakit hinayaan mo pa akong mabuhay kung ang bawat hininga ko ay tila paglunok ng mga bubog at uling? Ang katanungang ito, ang unang nagising sa diwa ni Santina, kasabay ng isang hapdi na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Ang kanyang mga mata ay tila nakadikit, pilit na ibinubukas. Sa gitna ng isang mundong tanging malabong liwanag lamang ang naaaninag. Ang paligid ay hindi na amoy gasolina o usok. Sa halip, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga nilagang dahon, sariwang lupa, at ang amoy ng luma
ngunit malinis na kumot. Naramdaman niya ang isang malamig na bimpo na dahan-dahang idinidampi sa kanyang noo. Bawat dampi ay nagdadala ng matinding kirot sa kanyang nalapnos na balat, ngunit may kasama itong init na hindi nanunog, isang init ng pagkalinga. Huwag kang malikot, anak. Huwag mong piliting gumalaw. Marupok pa ang iyong balat, tila papel na madaling mapunit. Isang malumanay at paos na boses ang narinig niya. Si Aling Marta, isang matandang babaeng nabubuhay sa pangwingisda at paghahanap ng mga halamang gamot sa gilid ng lawa na Sima. Malayo sa karangyaan ng Maynila, siya ang nakakita kay Santina sa gitna ng maputik na daan, ilang metro lamang ang layo mula sa nagbabagang labi ng rest house. Akala ni Aling Marta ay isang sunog na troso ang kanyang nakita, hanggang sa marinig niya ang isang mahinang ungol ng pagtawag sa pangalang Gabriel. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Ang tinig ni Santina ay hindi na katulad ng dati. Ito ay paos, basag, at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tumigil ang kamay ni Aling Marta. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa matanda. Wala kang kasamang bata nang matagpuan kita, anak. Mag-isa ka lang sa gitna ng ulan. Yakap-yakap ang isang pirasong plastik na laruan na tunaw na sa iyong kamay. Sa sandaling iyon, ang pisikal na sakit ay nalamon ng isang higit na malalim na kawalan. Ang laruan. Ang huling koneksyon niya kay Gabriel. Wala na ang kanyang buhay. Wala na ang kanyang asawa. At ngayon, maging ang kanyang pagkakakilanlan ay tila naging alabok na rin sa hangin. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip ng paghihirap. Ang maliit na dampa ni Aling Marta ang naging saksi sa mga tahimik na luha ni Santina sa gabi. Binabalot ni Aling Marta ang kanyang katawan ng mga dahon ng saging na pinahira ng langis ng niyog upang palamigin ang mga sugat. Bawat pagpalit ng benda ay isang pagsubok sa katatagan ng kanyang loob. May mga sandaling nais na lamang ni Santina na bumitaw. Nahayaan na lamang ang kanyang puso na huminto sa pagtibok. Ngunit tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mapanuyang na ngiti ni Sonia at ang malamig na titig ni Sebastian. Nakikita niya si Gabriel na tinatawag ang ibang babae bilang mama. Ang sakit ay nagiging mitya. Ang kawalang pag-asa ay unti-unting nagiging uling na nagbabaga sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang hapon, habang unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas, dahan-dahang tumayo si Santina. Sa sulok ng dampa, may isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Isang lumang salamin na may mga lamat at mantsa. Sa loob ng maraming linggo, iniwasan niyang tumingin sa sarili. Ngunit ngayon, tila may kung anong puwersang humihila sa kanya upang harapin ang katotohanan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang mga benda na nakabalot sa kanyang ulo. Sa bawat pag-ikot ng tela na nalalaglag sa sahig, ang kanyang hininga ay bumibilis. Nang tuluyan ng mahubad ang huling balot, ang kanyang paningin ay nakatitig sa salamin. Isang pagsigaw, ang muntik ng kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit ang tanging lumabas ay isang hangin ng matinding pait. Ang babaeng nasa salamin ay hindi si Santina. Ang makinis na balat na dati ay hinahangaan ng lahat, ay napalitan ng mga kulubot at mapupulang peklat. Ang kanyang kaliwang pisngi ay may bakas ng apoy na tila isang mapa ng kanyang pagdurusa. Ang kanyang buhok ay maikli at hindi pantay. Siya ay mukhang isang estranghero, isang multo na nagmula sa hukay. Wala na si Santina. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumasayad sa magaspang niyang balat. Pinatay nila siya sa gabing iyon. Pumasok si Aling Marta sa loob ng dampa. Bit-bit ang isang mangkok ng lugaw. Nakita niya ang kalagayan ni Santina. Hindi siya lumapit upang aliwin ito ng mga mabulaklak na salita. Sa halip,
Tumayo siya sa tabi nito at tumingin din sa salamin. Ang apoy ay sumisira, anak. Ngunit ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy upang maging puro, wika ng matanda. Maaring nawala ang iyong mukha, ngunit ang iyong buhay ay isang himala. Huwag mong sayangin ang himalang iyon sa pagpapakamatay. Gamitin mo yan upang mabuhay ng may layunin. Tumingin si Santina kay Aling Marta. Ang kanyang mga mata, ang tanging bahagi ng kanyang mukha na hindi na bago ng apoy, ay nagningning sa isang bagong uri ng liwanag. Hindi ito ang liwanag ng pag-ibig, kundi ang madilim na kislap ng isang pangako. Mabubuhay ako, Aling Marta, sabi ni Santina. Ang kanyang tinig ay naging matatag at malamig. Ngunit hindi na ako ang Santina na kilala nila. Ang Santina na yon ay mahina. Ang Santina na yon ay nauto. Ang babaeng ito ang magpapadama sa kanila na ang langit ay may mata at ang lupa ay may hangganan. Sa labas, ang araw ay nagsisimulang lumubog, nag-iiwan ng pulang kulay sa langit na tila nagpapaalala sa kanya ng apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa init. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang kanyang bagong anyo. Handa na ba silang makilala ang babaeng nilikha nila mula sa sarili nilang kasamaan? Hindi pa alam ni na Sebastian at Sonia. Ngunit ang kanilang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi pagsigurong tuluyan nang naging abo ang babaeng binaliwala nila. Hindi sapat na huminga ka lang, Santina. Kailangan mong matutong lumaban kahit ang hawak mo na lang ay ang sarili mong mga luha. Ang mga salitang ito ni Aling Marta ay tila isang malamig na hampas ng tubig sa mukha ni Santina habang siya ay nakaluhod sa gilid ng lawa, pilit na naglalaba ng mga makakapal na kumot. Ang bawat kuskos niya sa tela ay tila isang pagtatangka na burahin ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ngunit kahit anong gawin niya, ang mga imahe ni na Sebastian at Sonia ay tila mga linta na nakakapit sa kanyang isipan. Lumipas ang mga buwan. Ang buhay sa maliit na barong-barong ni Aling Marta ay payak ngunit puno ng pagdurusa ng katawan. Ang dati-rating mga kamay ni Santina na humahawak lamang ng mga mamahaling kubyertos at malambot na tela, ngayon ay puno na ng mga sugat mula sa pagkuha ng mga panggatong sa gubat at pag-aani ng mga halamang gamot. Ngunit sa gitna ng pagod, doon niya natagpuan ang isang uri ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Ang bawat hapdi ng kanyang mga peklat kapag tinatamaan ng sikat ng araw ay nagsilbing paalala na siya ay buhay pa. Buhay siya hindi para maging biktima, kundi para maging isang bagyo na magpapabagsak sa mga taong umapi sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos si Santina ng mga tuyong isda na ibinalot sa isang lumang piraso ng dyaryo, biglang tumigil ang kanyang mundo. Ang kanyang mga mata ay nanigas sa isang pahina ng dyaryo na may petsang 3 linggo na ang nakalilipas. Sa gitna ng society page, nakita niya ang isang larawang tila sumaksak sa kanyang puso ng paulit-ulit. Sina Sebastian at Sonia, nakasuot ng nagagandahang damit pangkasal, nakangiti sa harap ng altar. Ang headline ay malaking-malaki. Ang pag-iisang dibdib ng tagapagmana ng Montenegro Group at ang kanyang matapat na kabiyak. Sa ilalim ng larawan, binanggit na ang kasal ay isang marangyang selebrasyon matapos ang trahedyang pagkawala ng unang asawa ni Sebastian. Naramdaman ni Santina ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang dyaryo ay unti-unting nayupi sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang bawat tawa ni na Sebastian at Sonia sa larawang iyon ay tila mga sampal sa kanyang mukha. Sila ay nagsasaya sa ibabaw ng kanyang kamatayan. Sila ay bumuo ng bagong buhay gamit ang perang ninakaw sa kanya. Sebastian, Sonia. Bulong niya, ang kanyang tinig ay naging isang gumaralgal na tunog ng puot. Habang kayo ay natutulog sa malambot na kama, ako ay namamatay sa bawat gabi rito sa dilim. Pero darating ang araw, kayo naman ang magmamakaawa
para sa bawat hiningang kinuha ninyo sa akin. Lumapit si Aling Marta, dala ang isang baso ng tubig. Nakita niya ang dyaryo sa kamay ni Santina. Hinawakan niya ang balikat ng babae, isang hawak na puno ng pangunawa. Ang galit ay parang apoy, Santina. Maaari ka nitong bigyan ng init pero maaari ka rin nitong tupukin kung hindi mo gagamitin ng wasto. Payo ng matanda. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang paghihiganti ay isang ulam na masarap, isilbi ng malamig. Tumango si Santina, dahan-dahang binitawan ng dyaryo. Alam ko, Aling Marta, hindi ako susugod ng walang sandata. Maghihintay ako, magpapalakas ako, at kapag handa na ako, sisiguraduhin kong walang ititira ang aking galit. Isang linggo pagkatapos ng pangyayaring iyon, habang ang araw ay unti-unti nang nagtatago sa likod ng mga bundok, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumasag sa katahimikan ng kanilang lugar. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na dumaraan sa baku-bakong daan ay naging malakas, isang bagay na hindi karaniwan sa liblib na puok na yon. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto ilang metro lamang mula sa dampa ni Aling Marta. Ang alikabok na nilikha nito ay tila isang usok na nagbabadya ng bagong yugto. Lumabas. Mula sa sasakyan, ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng pormal na barong at may hawak na isang gintong baston. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng kalungkutan. Napatayo si Santina. Dahan-dahang itinago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang buhok. Kinabahan siya. Sila ba ang mga tauhan ni Sebastian? Natuntun na ba nila ang kanyang pinagtataguan upang tapusin ang hindi nila natuloy sa apoy? Lumakad ang matandang lalaki patungo sa dampa. Huminto siya sa harap ni Santina. Pinagmamasdan ang bawat kilos nito sa kabila ng dumi at hirap na nakabalot sa kanyang pagkatao. Hinahanap ko ang anak ni Roberto Galvez. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon. Sinasabi ng aking mga tauhan na may isang babaeng nakaligtas sa sunog na dinala rito. Ikaw ba si Santina? Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang kuryenteng gumuhit sa kanyang puso. Ang matandang ito ay si Don Manuel, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na matagal na nilang nawalan ng balita. Tumingin si Santina sa matanda at sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang kanyang mga peklat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Taglay ang lahat ng sakit at determinasyon ng isang taong nagmula sa hukay. Wala na si Santina. Don Manuel. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay matatag at malamig. Ngunit ang anak ni Roberto Galvez, siya ay nakatayo sa harap niyo at handa na siyang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng matanda, hindi dahil sa takot sa mukha ni Santina, kundi dahil sa makapangyarihang apoy na nakikita niya sa mga mata ng babae. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, habang ang dilim ay tuluyang bumabalot sa paligid. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal at puot? Huli na ba ako, Roberto? Patawarin mo ako kung hinayaan kong dumanas ng ganitong kalupitan ang kaisa-isa mong hiyas. Ang boses ni Don Manuel ay nanginig, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng pagsisising dumadaloy sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang gintong baston sa tuyong lupa. Bawat hakbang ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat peklat na nakikita niya sa balat ni Santina. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng lampara, sa loob ng dampa, ang anyo ni Santina ay tila isang naglalakad na paalala ng isang buhay na ninakawan ng liwanag. Napatitig si Santina sa matanda. Ang pangalang Roberto, ang kanyang ama, ay tila isang mainit na haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa loob ng maraming buwan, nakalimutan na niyang siya ay anak ng isang kagalang-galang na tao. Nakalimutan na niyang siya ay minahal bago siya tinraidor. Don Manuel? Ang tawag ni Santina, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin.
Bakit niyo pa ako hinanap? Ang babaeng kilala niyo ay matagal nang naging abo sa bundok na yon. Umiling ang matanda at hinawakan ang malamig at magaspang na kamay ni Santina. Ang iyong ama ang nagligtas sa aking pamilya noong kami ay wala pang pangalan sa lipunan. Isang malaking utang na loob ang daladala ko hanggang sa aking huling hininga. Nang mabalitaan ko ang nangyari sa rest house, hindi ako naniwalang ganoon na lamang kadali ang iyong pagtatapos. Alam kong may dugo ka ng isang Galvez, isang dugong hindi basta-basta sumusuko. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila na tanging ang mahinang paghampas ng hangin sa mga dingding na sawali ang naririnig. Sa sulok ng dampa, tahimik na nakamasid si Aling Marta. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang pag-asa para sa babaeng itinuring na niyang anak. Nalaman ko ang lahat, Santina. Pagpapatuloy ni Don Manuel, ang kanyang tinig ay naging matigas at puno ng puot. Ang pagpapakasal ni Sebastian kay Sonia, ang pagkuha nila sa iyong mga ari-arian, at ang paggamit nila sa iyong anak bilang isang kasangkapan para sa kanilang imahe. Hindi ito katarungan. Ito ay isang kalapastanganan. Sa pagbanggit sa kanyang anak, tila muling nagliyab ang apoy sa mga mata ni Santina. Kinuha nila si Gabriel sa akin, Don Manuel. Ipinamumukha nila sa mundo na masaya sila habang ako ay nagdurusa rito sa putikan. Gusto kong bawiin ang anak ko. Gusto kong makita silang lumuluhan ng dugo. Diniinan ni Don Manuel ang hawak sa kanyang baston. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Sa Singapore, may mga kaibigan akong eksperto sa pagtatago ng mga sugat ng kahapon. Hindi lamang ang iyong mukha ang kanilang babaguhin, kundi ang iyong buong pagkatao. Bibigyan kita ng bagong pangalan, bagong yaman, at ang kapangyarihang durugin ang mga taong akala ay hari at reyna ng kanilang mundong gawa sa kasinungalingan. Napatigil si Santina. Ang alok ay tila isang pinto patungo sa isang buhay na hindi niya kailanman naisip na posible pa. Ngunit ang kapalit nito ay ang pag-iwan sa tanging taong tumanggap sa kanya noong siya ay mukhang halimaw. Tumingin siya kay Aling Marta. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng sakripisyo. Huwag mo akong alalahanin, anak. Ang lawa na ito ay hindi para sa isang agilang katulad mo. Lumipad ka. Bawiin mo ang nararapat sa iyo. Sapat na sa akin na malaman na buhay ka at lumalaban. Lumapit si Santina kay Aling Marta at niyakap ito ng napakahigpit. Walang salita. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga at ang bigat ng kanilang mga puso ang nag-usap. Ito ang huling gabi ng kanyang pagiging biktima. Ito ang huling gabi na siya ay si Santina Galvez. Habang naglalakad si Santina patungo sa makintab na sasakyan ni Don Manuel, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa dampa na naging kanlungan niya sa dilim. Ang alikabok na nilikha ng sasakyan habang ito ay papaalis ay tila isang tabing na tuluyang naghiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap. Stella, bulong ni Don Manuel habang sila ay bumabaybay sa madilim na kalsada. Mula sa sandaling ito, ang pangalan mo ay Stella Montenegro, isang babaeng walang kinatatakutan, walang pinanghihinayangan, at walang ibang layunin kundi ang maningil. Napatingin si Stella sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay malabo pa rin, puno pa rin ng mga peklat, ngunit sa kanyang isipan, nakikita na niya ang isang bagong mukha. Isang mukhang hindi makikilala ni Sebastian, isang mukhang magiging bangungot ni Sonia. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, isang lihim na pangamba ang nanatili. Sa pagbabago ng aking mukha at pagyakap sa aking galit, makikilala pa kaya ako ng aking anak kapag dumating ang araw ng aming pagkikita? Isang dokumento ang inabot ni Don Manuel sa kanya. Isang listahan ng mga kumpanya ni Sebastian na kasalukuyang nalulubog sa utang. Sa bawat pangalang nakasulat doon, naramdaman ni Stella ang dahan-dahang paghigpit ng kanyang mga daliri. Ang digmaan ay hindi na lamang isang panaginip. Ito ay nagsisimula na.
Hindi lamang balat ang binabaklas sa bawat operasyong ito, kundi pati ang bawat hibla ng aking kahapon na puno ng kahinaan. Ang boses ni Stella sa kanyang isipan ay tila isang malamig na talim habang nakahiga siya sa puting kama ng isang pribadong ospital sa Singapore. Sa loob ng 5 taon, ang mundong kinagisnan niya ay napalitan ng amoy ng disinfectant, ang malamig na dampi ng bakal na pangkuta at ang walang katapusang balot ng mga puting benda. Ang bawat gising niya mula sa anesthesia ay isang pakikipagtuos sa dilim, isang siklo ng sakit na tila walang katapusan. Ngunit bawat kirot ay tinatanggap niya ng buong puso dahil alam niya sa bawat hiwa ng anesthesia, unti-unting namamatay ang kawawang si Santina at isinisilang ang isang Stella Montenegro. Walang nakakakilala sa kanya rito. Para sa mga doktor at nurse, siya ay isang misteryosong tagapagmana na kailangang muling mabuo. Ngunit sa likod ng mga bendang nakabalot sa kanyang mukha, tanging ang mga mata ni Stella ang nananatiling gising. Mga matang punong-puno ng alaala ng isang batang lalaking humihingi ng yakap at isang asawa't kapatid na tumatawa habang siya ay naglalagablab. Kailangan mong matutong tumingin sa salamin nang hindi kumukurap, Stella. Ang ganda ay isang sandata, ngunit ang talino at ang pusong bato ang magpapanalo sa digmaan. Madalas na paalala ni Don Manuel habang tinuturuan siyang maglakad, magsalita, at kumilos na tila isang reyna. 5 taon ang lumipas na tila isang mahabang taglamig. Ang boses ni Stella ay hindi na ang paos at basag na boses sa dampa ni Aling Marta. Ngayon, ang kanyang pananalita ay malumanay, ngunit may awtoridad. Bawat salita ay maingat na pinipili. Bawat galaw ay may kalkuladong biyaya. Natuto siyang humawak ng baso ng alak nang hindi nanginginig ang mga kamay. Natuto siyang magbasa ng mga financial reports na tila ba ito ay isang simpleng tula. At higit sa lahat, natuto siyang itago ang kanyang emosyon sa likod ng isang mukhang perpekto at walang kapintasan. Isang umaga, sa huling araw ng kanyang pananatili sa Singapore, dahan-dahang tinanggal ng doktor ang huling benda sa kanyang mukha. Ang katahimikan sa silid ay tila mabigat, punong-puno ng tensyon. Dahan-dahang lumingon si Stella sa malaking salamin sa kanyang harap. Ang babaeng nakatitig sa kanya ay isang estranghera. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng porselana, walang bakas ng apoy, walang bakas ng putik. Ang kanyang ilong ay matangos, ang kanyang mga labi ay may perpektong kurba, at ang kanyang buhok ay mahaba, makinang at kulay gabi. Ngunit sa likod ng kagandahang iyon, may isang lamig na tila yelo na hindi kayang tunawin ng anumang sikat ng araw. Sino ang nakikita mo, Stella? Tanong ni Don Manuel na nakatayo sa likuran niya. Nakikita ko ang katapusan ni na Sebastian at Sonia. Sagot ni Stella. Ang kanyang tinig ay tila isang marangyang pelus na may nakatagong patalim. Walang bahid ng takot, walang bahid ng pag-aalinlangan. Inabot ni Don Manuel ang isang tablet sa kanya. Sa screen, nakita niya ang isang recent post sa social media. Isang larawan ng isang pamilya sa isang mamahaling resort. Si Sebastian, mukhang mas matanda ngunit mas mayaman. Si Sonia, nakasuot ng mga alahas na alam ni Stella na galing sa pera ng kanyang ama. At sa gitna nila, ang isang batang lalaki na may malulungkot na mata. Si Gabriel. Ang kanyang sanggol na ngayon ay 7 taong gulang na. Naramdaman ni Stella ang pagkirot ng kanyang puso, ang tanging bahagi ng kanyang pagkatao na hindi kayang baguhin ng anumang operasyon. Hinawakan niya ang screen, tila pilit na inaabot ang pisngi ng kanyang anak. Nakita niya ang paraan ng paghawak ni Sonia sa balikat ni Gabriel. Mahigpit, tila nagmamay-ari, ngunit walang init. 5 taon na silang nagsasaya, Don Manuel, bulong ni Stella, habang ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa kanyang palad. 5 taon na nilang nilalaso ng isipan ng anak ko. Tama na ang pagtatago. Oras na para bumalik ang tunay na may-ari ng lahat. Handa na ang lahat, Stella.
Ang Montenegro Group ay kasalukuyang naghahanap ng bagong investor para sa kanilang expansion. Ang kumpanyang itinayo natin sa Singapore ang magiging sagot sa kanilang mga dalangin. Wika ng matanda. Ngunit tandaan mo, sa sandaling tumapak ka sa Maynila, wala nang balikan. Sigurado ka na ba? Tumingin si Stella sa kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mukha ay isang obra maestra ng agham at determinasyon, ngunit ang kanyang kaluluwa ay isang medan ng digmaan. Dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang itim na shades. Tinitignan ang huling pagkakataon ang lungsod ng Singapore bago lumabas ng silid. Hindi ako babalik para lamang bawiin ang yaman, Don Manuel, sabi ni Stella habang naglalakad sa pasilyo ng ospital. Ang tunog ng kanyang high heels ay tila isang marcha ng kamatayan sa tahimik na paligid. Babalik ako para ipakita sa kanila na ang apoy na sinilaban nila noon ay hindi ako tinupok. Bagkus, ginawa akong bakal na dudurog sa kanilang mga buhay. Habang paakyat sa pribadong eroplano patungong Pilipinas, isang lihim na takot ang sumagi sa kanyang isipan. Hindi ang takot na makilala siya ni Sebastian dahil alam niyang perpekto ang kanyang pagkakamaskara, kundi ang takot na baka sa sobrang kapal ng balat na kanyang binuo, hindi na siya makilala ng sarili niyang anak. Ngunit mabilis niyang itinaboy ang isipang iyon. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nakikita sa mukha, kundi nararamdaman sa bawat tibok ng puso. At ang puso ni Stella, bagaman puno ng puot, ay tumitibok lamang para sa isang tao. Isang tanong ang naiwan sa hangin habang ang eroplano ay pumapailan lang sa ulap. Sa muling pagtapak ni Stella sa lupang naging saksi sa kanyang paghihirap, sino ang unang susuko sa harap ng isang multong may mukha ng isang anghel? Ang bango ng mga bulaklak sa paligid ay hindi kayang itago ang lansa ng mga kaluluwang narito sa loob ng silid na ito. Ang bulong na ito ni Stella sa kanyang sarili ay tila isang malamig na hangin habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa kanyang sasakyan sa harap ng isang marangyang hotel sa Maynila. Ang gabi ay maliwanag, puno ng mga kumukutitap na ilaw at mga taong nakasuot ng pinakamahal na tela. Ngunit para kay Stella, ang bawat kislap ay tila isang paalala ng naglalagablab na apoy. 5 taon na ang nakalilipas. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng Grand Ballroom para sa annual charity gala ng Montenegro Group. Ito ang gabing matagal niyang pinaghandaan. Sa loob ng silid na yon, naroon ang 2 taong nagnakaw ng kanyang buhay at ngayon, narito siya upang simulan ng paniningil. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang emerald green na gown na tila ba ito ay isang baluti sa digmaan. Ang tela nito ay yumayakap sa kanyang perpektong hubog at ang bawat diamanting nakakabit dito ay tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang leeg, suot niya ang isang mamahaling kwintas, ngunit sa ilalim ng balat na yon, naroon pa rin ang hindi nakikitang sugat ng nakaraan. Sa sandaling bumukas ang pinto at humakbang siya papasok, tila tumigil ang musika. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong ay lumilikha ng isang matatag na tunog sa marmol na sahig, tila isang martsa na humihingi ng atensyon. Ang lahat ng mata ay nabaling sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat. Sino ang misteryosong babaeng ito? Sa dulo ng silid, nakita niya sila. Si Sebastian, nakasuot ng tuxedo, mukhang kagalang-galang, ngunit kung susuriing mabuti ay may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Sonia, na halos mabalot na ng mga alahas, nakangiti ng pilit habang pilit na nakikipag-usap sa mga matataas na tao. Mukha silang perpektong mag-asawa, ngunit alam ni Stella ang nabubulok na katotohanan sa likod ng mga ngiting iyon. Don Manuel, heto na tayo. Bulong ni Stella sa matanda na nasa tabi niya. Tandaan mo, Stella, ikaw ang may hawak ng alas. Huwag mong hayaang mabasag ang iyong maskara, tugon ni Don Manuel. Habang naglalakad sila palapit sa mag-asawa, naramdaman ni Stella ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso.
Bawat segundo ay tila isang taon. Nang malapit na sila, lumingon si Sebastian. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang matinding katahimikan ang namagitan. Nakita ni Stella ang paglaki ng mga mata ni Sebastian, ang sandaling paghinto ng kanyang paghinga. May kung anong pamilyar sa mga mata ni Stella na tila gumising sa isang multong matagal nang ibinaon ni Sebastian sa kanyang budhi. "Good evening, Mr. Montenegro." Ang tinig ni Stella ay tila isang malamig na pelus. "I am Stella Montenegro mula sa Montenegro Singapore Holdings. I believe we have a business to discuss." Napakurap si Sebastian, tila nagising mula sa isang panaginip. "Ma-Miss Montenegro, isang karangalan ang makilala ka. Balitang-balita ang iyong pagdating. Ito naman ang aking asawa, si Sonia." Tumingin si Stella kay Sonia. Ang kanyang kapatid ay nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa, puno ng inggit at insecurity na pilit itinatago sa likod ng isang plastik na ngiti. Hindi nakilala ni Sonia ang sarili niyang dugo. Hindi niya nakilala ang kapatid na sinunog niya. "Nice to meet you, Stella. Pamilyar ang apelido mo, kamag-anak ka ba ni Sebastian?" Tanong ni Sonia. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagsusuri. Ngumiti si Stella, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nagkataon lang siguro, Mrs. Montenegro. Ang mundo ay maliit. At minsan, ang mga pangalan ay bumabalik upang magpaalala sa atin ng mga bagay na nakalimutan na natin." Naramdaman ni Stella ang paggapang ng kaba sa balat ni Sonia. Isang hindi maipaliwanag na tensyon ang bumalot sa kanilang tatlo. Si Sebastian ay hindi maalis ang tingin sa mukha ni Stella. May kung anong hinahanap siya sa mga mata nito. Isang bakas, isang anino ni Santina. Ngunit ang mukhang nasa harap niya ay masyadong perpekto, masyadong maganda, at masyadong malayo sa babaeng binaliwala niya noon. "May problema ba, Mr. Montenegro?" Tanong ni Stella. Bahagyang itinaas ang kanyang kilay. "Wala. Wala. May naalala lang ako sa iyong mga mata." Sagot ni Sebastian. Ang kanyang boses ay tila isang paghingi ng tawad sa sarili. Sa gitna ng pag-uusap, dumaan ang isang waiter na may dalang mga inumin. Isang hindi inaasahang pagkakataon, bahagyang natabig ng waiter ang braso ni Stella na naging dahilan upang halos malaglag ang kanyang baso. Mabilis itong nasalo ni Sebastian at sa prosesong iyon, ang kanyang kamay ay dumampi sa hubad na balat ng braso ni Stella. Tila may kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Agad na binawi ni Stella ang kanyang braso, ang kanyang mga mata ay nagningning sa galit na pilit niyang itinatago. Ang hapdi ng hawak na yon ay nagpaalala sa kanya ng mga gabing hinahaplos siya ng mga kamay na yon bago siya traidorin. "Patawad!" bulong ni Sebastian, ngunit hindi siya bumitiw agad. Nanatili siyang nakatitig kay Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. "Sino ka ba talaga?" Ang tanong ni Sebastian ay halos hindi narinig, ngunit ito ay tila isang pasabog sa pandinig ni Stella. Sa sulok ng kanyang paningin, nakita ni Stella si Sonia na humigpit ang hawak sa kanyang wine glass. Ang kanyang mukha ay namumula sa selos at pagdududa. Alam ni Stella ang unang lason ay naisaboy na niya. "Ako ang inyong ililigtas mula sa pagbagsak, Mr. Montenegro," sagot ni Stella habang dahan-dahang tumatalikod. "O ako ang magiging dahilan ng inyong tuluyang pagkawasak? Depende iyon sa kung gaano niyo ako mapapaniwala sa inyong katapatan." Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ni Stella ang titig ni Sebastian na nakasunod sa kanya. Isang lihim na tagumpay ang naglaro sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding takot. Ang laro ay nagsisimula na, at sa bawat galaw, ang panganib ay lalong tumitindi. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa isipan ni Sebastian habang pinagmamasdan ang figura ni Stella Montenegro. Bakit ang bango niya ay tila amoy ng mga bulaklak na itinanim ko sa puntod ng aking asawa? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang pagsusumamo, isang tawag na hindi marinig ng mundo, ngunit ramdam ng bawat himaymay ng aking pagkatao.
Ito ang tanging naiisip ni Stella habang nakatitig sa kisame ng kanyang madilim na silid sa hotel. Ang gabi ng gala ay tapos na, ngunit ang amoy ng pabango ni Sebastian at ang malamig na tingin ni Sonia ay tila nakadikit pa rin sa kanyang balat. Higit sa lahat, ang mukha ni Gabriel sa larawan, ang batang 7 taon na ngayon, ang siyang nagpapanatili sa kanya nagising. Ang pananabik na mayakap ang anak ay tila isang apoy na mas matindi pa kaysa sa sunog na pilit pumatay sa kanya noon. Kinabukasan isang tawag ang bumasag sa katahimikan ng kanyang umaga. Si Sebastian. Ang boses nito ay may halong pagmamadali at isang uri ng panginginig na hindi maikakaila. Miss Montenegro, nais sana kitang imbitahan sa isang pananghalian sa aming tahanan. Nais kong ipakita sa iyo ang aming mga plano para sa expansion ng mas formal at nais din kitang ipakilala sa aming pamilya, wika ni Sebastian. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Sa aming tahanan, ang bahay na yon ay kanya. Ang bawat sulok ng mansyong yon ay dinilig niya ng pawis at pag-aaruga bago siya itinaboy na parang dumi. Darating ako, Mr. Montenegro, sagot niya ng may kalamigan. Nang tumigil ang sasakyan ni Stella sa tapat ng mansyon, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang gate na dati niyang binubuksan nang may kagalakan ay tila isang bibig ng dambuhala na handang lumamon sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima. Siya ang mananakop. Sinalubong siya ni Sebastian at Sonia sa malawak na sala. Si Sonia ay nakasuot ng isang mamahaling cocktail dress, pilit na nagpapakita ng awtoridad bilang reyna ng bahay. Ngunit sa gitna ng kanilang marangyang dekorasyon, isang maliit na figura ang nakita ni Stella na dahan-dahang bumababa sa engrandeng hagdanan. Si Gabriel. Ang mundo ni Stella ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang batang nasa harap niya ay matangkad na, may mga matang tila bituin sa dilim, at isang mukhang nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling ama. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang ningning ng isang masayang bata. Sa halip, may bakas ito ng kalungkutan at takot. Gabriel, lumapit ka rito. Batiin mo ang ating panauhin. Utos ni Sonia sa isang matalim na tono. Dahan-dahang lumapit ang bata. Magandang tanghali po, ma'am. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na ibon na may bali ang pakpak. Naramdaman ni Stella ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Gusto niyang lumuhod, yakapin ang bata ng napakahigpit at sabihing, "Anak, ako ito. Ang nanay mo. Hindi ako namatay. Narito na ako para bawiin ka." Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang porselana, malamig at walang emosyon. Napakagwapong bata. Wika ni Stella, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig na hindi napansin ni na Sebastian. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Gabriel. Nang magdampi ang kanilang balat, tila may isang kuryenteng gumuhit sa buong pagkatao ni Stella. Ang init ng maliit na kamay ng kanyang anak ay tila nagpagaling sa bawat peklat na itinatago niya sa ilalim ng kanyang mamahaling damit. Tumingin si Gabriel sa kanya at sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng logic. May amoy po kayong pamilyar, biglang sabi ni Gabriel na nagpatigil sa lahat. Amoy bulaklak po kayo, tulad ng amoy sa mga panaginip ko. Biglang namutla si Sonia. Mabilis niyang hinila ang braso ni Gabriel palayo kay Stella. Ano bang sinasabi mo, Gabriel? Huwag kang maging bastos sa harap ni Miss Montenegro. Bumalik ka na sa itaas at mag-aral. Nasasaktan po ako, Mama. Reklamo ni Gabriel habang hinihila ni Sonia ang kanyang maliit na braso ng may kalupitan. Ang galit sa puso ni Stella ay tila isang bulkang sasabog na. Ang makitang sinasaktan ng babaeng ito, ang kanyang anak, sa harap mismo ng kanyang mga mata ay isang uri ng paghihirap
na hindi niya mapapalampas. Mrs. Montenegro, ang tinig ni Stella ay naging tila yelo sa talim. Hayaan mo ang bata. Siguro ay pagod lang siya. Hindi kailangang dumaan sa dahas ang pagtuturo ng disiplina. Napatigil si Sonia. Ang kanyang mukha ay namula sa hiyang may halong galit. Si Sebastian naman ay tila naging estatwa, nakatitig lamang kay Stella, na tila ba nakakita siya ng isang anghel na nagtatanggol sa kanyang anak. Pasensya na, Stella. Masyado lang sigurong protective si Sonia. Pagtatanggol ni Sebastian, bagaman may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Habang kumakain sila sa mahabang hapag, hindi maalis ni Stella ang kanyang paningin kay Gabriel na tahimik na kumakain sa dulo. Napansin ni Stella na hindi pinapakain ni Sonia ang bata ng mga masusustansyang pagkain. Tila ba ito ay isang palamuti lamang sa lamesa. Isang pagkakataon, nang aksidenteng mahulog ni Gabriel ang kanyang kutsara, mabilis itong pinulot ni Stella bago pa man makakilos ang mga katulong. Sa ilalim ng lamesa, muli niyang hinawakan ang kamay ng bata at binigyan ito ng isang lihim na pagpisil, isang pangako na ang lahat ay magiging maayos. Tumingin si Gabriel sa kanya at sa unang pagkakataon, isang maliit at tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Ito ang golden moment na hindi kailanman mababayaran ng anumang yaman. Isang hibla ng pag-ibig na muling nagdugtong sa ina at sa anak sa kabila ng 5 taong pagkakalayo. Ngunit ang katahimikan ng tanghalian ay binalot ng isang mabigat na ulap nang biglang magsalita si Sonia. Alam mo, Stella, may kakaiba sa'yo. Ang paraan ng pagtingin mo sa anak ko at ang paraan ng pagtatanggol mo sa kanya. Para kang may malalim na koneksyon sa batang ito na hindi ko maipaliwanag. Wika ni Sonia, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Sino ka ba talaga? At bakit pakiramdam ko, pumasok ka sa bahay na ito hindi para sa negosyo, kundi para sa isang bagay na personal? Ang tanong ni Sonia ay tila isang kidlat sa gitna ng aliwalas na langit. Naramdaman ni Stella ang titig ni Sebastian na naghihintay ng kanyang sagot. Ang kanyang lihim ay nakabitin sa isang manipis na hibla. Sa gitna ng tensyon, isang tunog ng nabasag na baso ang narinig mula sa kusina, na tila isang hudyat ng paparating na unos. Ang pagdududa ay parang anay, tahimik na kumakain sa pundasyon ng isang bahay hanggang sa kusa itong gumuho ng walang babala. Ito ang tanging naiisip ni Stella habang tinitingnan niya ng diretso sa mga mata si Sonia. Ang tensyon sa loob ng silid kainan ay tila isang kwerdas na sobrang higit, isang maling galaw lang ay mapuputol ito at magdudulot ng sugat. Bahagyang ikiniling ni Stella ang kanyang ulo. Isang maliit na ngiti ng pangungutya ang sumilay sa kanyang mga labi na lalong nagpaapoy sa galit ni Sonia. Masyado ka namang mapag-isip, Mrs. Montenegro. Ang boses ni Stella ay kalmado, tila isang lawa sa gitna ng bagyo. Lahat ng negosyo ay personal para sa akin. I invest not just money, but my time and my reputation. Kung nakikita mong protective ako kay Gabriel, siguro ay dahil hindi ako sanay na makakita ng isang bata na tila natatakot sa sarili niyang ina sa harap ng ibang tao. It's bad for the brand, don't you think? Napasandal si Sebastian sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkakahiya. Sonia, tama na yan. Nakakahiya kay Stella. Masyado ka lang sigurong stressed sa mga preparasyon para sa ating anniversary party. Stressed? Sebastian, look at her. Patalak na sagot ni Sonia. Ang kanyang Taglish ay naging mas matulis dahil sa emosyon. She's acting like she owns this place. And the way she looks at you, the way she looks at my son, it's not normal. Para siyang multong pumasok sa pamamahay na ito. Tumayo si Stella ng may marahang biyaya. Ang tunog ng kanyang upuan na dahan-dahang naugod sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtapos ng usapan. I think it's best if I leave now. Ayokong maging sanhi ng away ng mag-asawa. Mr. Montenegro, let's just talk about the investment in my office tomorrow. I prefer a more
professional environment. I'll walk you out, Stella. Mabilis na sabi ni Sebastian na lalong nagpairita kay Sonia. Habang naglalakad sila patungo sa pintuan, nadaanan ni Stella ang isang malaking pasong may tanim na mga rosas sa hardin. Huminto siya sandali. Ang mga rosas na yon, siya ang nagtanim niyon, maraming taon na ang nakalilipas. Ngayon, ang mga ito ay tila lantat at hindi na alagaan. May mga tuyong dahon na sumasabit sa mga sanga. Ito ang kanyang golden moment. Isang maliit na bahagi ng kanyang lumang pagkatao na nananatili pa rin sa gitna ng pagkabulok ng mansyong ito. Dahan-dahang hinawakan ni Stella ang isang tuyong talulot. Nanghihinayang ako sa mga rosas na ito. Bulong niya, sapat na para marinig ni Sebastian. Minsan silang naging maganda, ngunit kapag pinabayaan mo ang isang bagay na dating nagbigay sa iyo ng halimuyak, unti-unti itong namamatay. Kasama ng alaala ng nagtanim nito. Napatitig si Sebastian sa mga rosas at pagkatapos ay kay Stella. Ang kanyang lalamunan ay tila nabara. Ang bawat salita ni Stella ay tila may dobleng kahulugan na humahalukay sa kanyang natutulog na konsensya. Nang makaalis ang sasakyan ni Stella, naiwan si Sebastian na nakatayo sa ilalim ng buwan. Ang kanyang isipan ay isang gulo ng mga emosyon. Pumasok siya sa loob at hindi pinansin ang mga talak ni Sonia. Dumiretso siya sa kanyang study room at nilak ang pinto. Sa loob ng silid, binuksan ni Sebastian ang kanyang secret drawer. Inilabas niya ang kanyang lumang pitaka na matagal na niyang hindi ginagamit. Sa loob niyon, nakatago ang isang maliit at kupas na larawan ni Santina, ang larawang kinuha noong huling masayang kaarawan nito. Ang mukha ni Santina sa larawan ay puno ng kabaitan, malayo sa malamig na ganda ni Stella, ngunit ang mga matang iyon ang nagpapagulo sa kanyang bait. Bakit pakiramdam ko? Narito ka! Bulong ni Sebastian sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na ngayon lang naglakas loob na lumabas. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, hindi mapakali si Sonia. Ang laso ng pagdududa ay tuluyan ng kumalat sa kanyang sistema. Hindi siya naniniwala sa mga palusot ni Stella. May kung anong koneksyon ang nararamdaman niya na nagbabanta sa kanyang posisyon. Hindi ako papayag, gigil na sabi ni Sonia habang pilit na pinipigilan ang kanyang panginginig. Akin ang bahay na ito, akin si Sebastian, at akin ang lahat ng yaman na iniwan ng bobong si Santina. Pumasok siya sa study room ni Sebastian gamit ang kanyang duplicate key nang mapansin niyang nakatulog na ang asawa sa sofa dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Nakita niya ang pitaka na naiwang bukas. Ang kanyang hininga ay tumigil. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dinadampot ang maliit na larawan. Doon, sa ilalim ng liwanag ng desk lamp, nakita ni Sonia ang mukha ni Santina na tila nakatitig sa kanya nang may panghuhusga. Ngunit hindi ang larawan ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang isang maliit na note na nakasabit sa likod nito na isinulat ni Sebastian kamakailan lang. Stella, who are you? Bakit ang sakit mong tingnan? Isang impit na tili ang lumabas sa mga labi ni Sonia. Ang kanyang selos ay naging isang matinding puot. Sa kanyang isipan, hindi na mahalaga kung sino si Stella. Ang mahalaga ay ang katotohanang unti-unti nang bumabalik ang puso ni Sebastian sa isang babaeng akala niya ay naging abo na. Hinablot ni Sonia ang gunting sa ibabaw ng lamesa at marahas na ginupit-gupit ang larawan ni Santina. Ang bawat piraso ay tila isang sumpa na bumabagsak sa sahig. Ngunit sa gitna ng kanyang pagwawala, isang maliit na card ang nalaglag mula sa loob ng pitaka. Isang business card na may logo ng isang clinic sa Singapore. Ang clinic kung saan sumailalim sa operasyon si Stella. Nanlaki ang mga mata ni Sonia. Isang nakatatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Singapore. Clinic
So you're not just a beautiful stranger, Stella. You're a creation. At titingnan natin kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng lahat kung ano ang itinatago mo sa likod ng perpektong mukha na yan. Ang gabi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan habang ang bawat karakter ay naghahanda para sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kanilang pinoprotektahan. Ang pera ay madaling palitan, pero ang tiwalang sinira ay parang basag na salamin. Kahit anong dikit mo, laging may bakas ng lamat na kailanman ay hindi na mabubura. Ang kaisipang ito ang naglalaro sa isipan ni Stella habang pinagmamasdan niya ang malawak na tanawin ng Maynila mula sa kanyang floor-to-ceiling na bintana sa kanyang opisina. Ang bawat ilaw sa ibaba ay tila mga hiyas na nagpapakita ng karangyaan, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay tila mga mata ng mga taong naghihintay ng kanyang pagkakamali. Sa kanyang lamesa, nakalatag ang isang makapal na kontrata, ang bitag, na selyadong nakatadhana para kay Sebastian. Ang Montenegro Group ay nasa bingit na ng bangkarota. Ang mga maling desisyon ni Sebastian at ang walang katapusang paglulustay ni Sonia ay nagdala sa kumpanya sa ilalim ng lupa. At ngayon, si Stella ang tanging kamay na nakaabot upang sila ay sagipin o tuluyang ilunod. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Sebastian. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon kumpara noong huli silang nagkita sa mansyon. Ang kanyang mga balikat ay nakasagsag at ang kanyang mga mata ay walang ibang makikita kundi ang desperasyon. Stella, salamat sa pagtanggap sa akin sa ganitong oras. Ang boses ni Sebastian ay paos, tila isang tao na galing sa mahabang paghagulgol. Maupo ka, Sebastian. Tugon ni Stella. Hindi niya ito tinawag na Mr. Montenegro. Ang paggamit ng kanyang unang pangalan ay isang estratehiya upang gibain ang pader ng formalidad at pasukin ang kanyang emosyon. I heard about the bank's final notice. You have 48 hours bago kunin ang inyong mga ari-arian. Napasandal si Sebastian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang mga ito sa ibabaw ng lamesa. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Akala ko ay maayos ang lahat. Sonia kept telling me everything was fine until it wasn't. Because you let a wolf manage your sheep, Sebastian. Malamig na sabi ni Stella. Inabot niya ang kontrata. Heto ang kailangan mo. 500 million pesos. Sapat na ito upang mabayaran ang utang ng Montenegro Group at magsimula muli. Pero may mga kondisyon ako. Dinala ni Sebastian ang kanyang paningin sa mga pahina. Nang makarating siya sa huling bahagi, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang mansyon? You want the mansion as collateral? Stella, iyon na lang ang natitira sa amin. Doon lumaki si Gabriel. Doon kami nakatira. And that house is built on a land that is bleeding, Sebastian. Ang boses ni Stella ay tumalas. It's just a house. But the company is your life's work. Isang bahay laban sa kinabukasan ng kumpanya mo at ng anak mo. What's it going to be? Tumayo si Stella at dahan-dahang lumakad patungo sa likod ni Sebastian. Naramdaman ni Sebastian ang amoy ng kanyang pabango. Ang amoy ng mga rosas na tila isang yakap mula sa nakaraan. Hinawakan ni Stella ang mga balikat ni Sebastian, isang hawak na tila nagbibigay ng lakas, ngunit sa katotohanan ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Huwag mong hayaang mawala ang lahat dahil sa emosyon, bulong ni Stella malapit sa kanyang tainga. Trust me, Sebastian. I am the only one who can save you now. Di ba't sabi mo, may tiwala ka sa akin? Ang paghawak na yon, ang init ng balat ni Stella na dumampi sa kanyang coat, ay nagdulot ng isang matinding kalituhan kay Sebastian. Sa kanyang isip, tila bumabalik ang mga sandaling kasama niya si Santina, ang mga gabing nangangako siya ng katapatan. Ang kanyang konsensya ay sumisigaw, ngunit ang kanyang pangangailangan ay mas matindi. Nasaan si Sonia? Tanong ni Stella. Dahan-dahang bumalik sa kanyang upuan. Nasa probinsya
May pinuntahan daw siyang kamag-anak. Sagot ni Sebastian na tila walang malay na ang kanyang asawa ay kasalukuyang nasa Singapore upang hukayin ang libingan ng mga lihim ni Stella. Good. This deal is between you and me. Ayokong makialam ang sino man na walang alam sa tunay na halaga ng sakripisyo, wika ni Stella. Inabot niya ang isang mamahaling bolpen kay Sebastian. Ang tunog ng bolpen na tumama sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng opisina. Isang matagal na sandali ang lumipas. Ang pawis sa noon ni Sebastian ay dahan-dahang gumapang pababa. Tumingin siya kay Stella, ang magandang mukha na tila isang anghel na nag-aalok ng paraiso. Sa wakas, inabot ni Sebastian ang ballpen. Sa bawat hagod ng kanyang pirma sa papel, naramdaman ni Stella ang isang matinding tagumpay. Ang mansyon, ang lugar kung saan siya tinangkang patayin, ay sa kanya na muli. Ang bawat tiles, ang bawat pader, at ang bawat alaala ng kanyang pagdurusa ay mapasa sa kamay na niya. Done. Bulong ni Sebastian. Binitawan ang ballpen na tila ba ito ay isang mainit na bakal. Ngumiti si Stella, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Congratulations, Sebastian. You just saved your company. And you just gave me the key to your prison. Dagdag niya sa kanyang isipan. Bilang isang golden moment, tumayo si Stella at kumuha ng isang baso ng tubig. Inabot niya ito kay Sebastian, ngunit sa halip na ibigay ng diretso, dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Sebastian gamit ang kanyang likod ng kamay, isang kilos na madalas gawin ni Santina kapag pagod ang asawa. Napatigil si Sebastian, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Santina! Ang pangalan ay kusang lumabas sa kanyang mga labi. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Ang nangiti ni Stella ay hindi nawala, ngunit ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng kamatayan. Sino si Santina, Sebastian? Isang alaala? O isang multo na hindi mo kayang takasan? Tanong ni Stella, ang kanyang boses ay tila isang hamon. Bago pa makasagot si Sebastian, ang kanyang cellphone ay biglang umilaw sa ibabaw ng lamesa. Isang video call mula kay Sonia. Nanginginig na sinagot ni Sebastian ang tawag. Ang screen ay nagpakita ng mukha ni Sonia na puno ng pawis at kagalakan, ngunit ang boses niya ay punong-puno ng lason. Sebastian, don't sign anything. I found it. I'm here in Singapore at the clinic. Stella Montenegro doesn't exist. She is a lie, Sebastian. Ang babaeng yan. Ang babaeng yan ay ang kapatid kong dapat ay matagal na nating nabaon sa limot. Ang boses ni Sonia ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Ang mundo ni Sebastian ay tila gumuho sa isang iglap. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa kontratang kapipirma lang niya. At pagkatapos ay sa babaeng nasa harap niya. Si Stella ay nanatiling nakatayo, walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang suot na hikaw at inilapag ito sa lamesa ng may nakatatakot na kalmado. Uli na ang asawa mo, Sebastian, sabi ni Stella. Ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Ang mansyon ay sa akin na. Ang kumpanya mo ay sa akin na. At ngayon, ang buhay mo naman ang kukunin ko. Ang tanong na naiwan sa nagdidilim na silid ay hindi na kung sino si Stella, kundi kung paano haharapin ni Sebastian ang katotohanang ang kanyang kaligtasan ay ang kanya palang magiging sukdulang kaparusahan. Hindi ito totoo. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Ang mga salitang ito ni Sebastian ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan, tila isang tumpok ng tuyong buhangin na bumabara sa bawat hininga niya. Nanatiling nakadikit ang telepono sa kanyang tainga, ngunit ang boses ni Sonia sa kabilang linya ay tila nanggagaling na sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Ang bawat salitang Santina at pagsisinungaling na isinisigaw ng kanyang asawa ay tila mga palasong tumatagos sa kanyang dibdib. Dahan-dahang winawasak ang huling piraso ng kanyang katuwiran. Nakatayo si Stella sa harap ng bintana. Ang kanyang likod ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tunawin ng anumang init. Ang marangyang opisina
na kanina lang ay saksi sa kanilang negosasyon ay biglang naging kasing lamig ng isang punerarya. Ang tanging ingay na maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Sebastian at ang mahinang ugong ng aircon na tila isang hudyat ng paparating na unos. "Sebastian! Makinig ka sa akin!" Ang boses ni Sonia ay naging mas matinis, puno ng histerya at takot na pilit itinatago sa likod ng galit. "Nandito ako sa records room. Nakita ko ang bawat detalye. Ang babaeng yan. Ang Stella na yan. Binayaran niya ang bawat doktor para burahin ang mukha ni Santina. Pinaglaruan niya tayo. Pinagmukha tayong tanga habang dahan-dahan niyang kinukuha ang lahat sa atin. Huwag mong hahayaang makaalis ang hayop na yan." Dahan-dahang lumingon si Stella. Ang kanyang mukha ay nanatiling perpekto, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig para kay Sebastian, ay wala ng ibang laman, kundi ang isang madilim at malalim na kawalan. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang shades sa lamesa. Tapos na ang pagtatago, Sebastian. Ang tinig ni Stella ay naging malumanay, ngunit bawat pantig ay tila isang laslas ng labaha. "Ang tinik na matagal nang nakabaon sa lalamunan ninyo, narito na. At hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nakikitang nasasakal sa sarili ninyong mga kasinungalingan." Nabitawan ni Sebastian ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak ng gadget sa makinis na sahig ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang buong mundo. Napasandal siya sa kanyang mamahaling upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na inaabot ang kontratang kapipirma lang niya. Ang kontrata para sa mansyon, ang mansyon na itinayo sa ibabaw ng dugo, at paghihirap ng babaeng nasa harap niya. "Santina, paano?" bulong ni Sebastian. Nakita namin ang apoy. Ang nakita niyo ay ang katawan ng babaeng binaliwala niyo, Sebastian," sagot ni Stella habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ni Sebastian. Pero ang kaluluwa ko ay nanatiling buhay sa bawat hapdi ng aking mga peklat. Nanatili akong buhay para makita ang araw na ito. Ang araw na ikaw mismo ang magbibigay sa akin ng susi ng iyong sariling bilangguan. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Sonia mula sa speakerphone sa sahig. "Sebastian, answer me, is she there? Sebastian, don't let her touch the papers. Gaslighting tayo ng babaeng yan. She's a monster. Sinira niya ang buhay natin." Huminto si Stella sa tapat ng telepono at dahan-dahang inapakan ang screen nito hanggang sa mamatay ang liwanag at ang boses ng kanyang kapatid. Ang katahimikan ay muling namayani, mas mabigat at mas nakakasakal. "Monster?" tanong ni Stella. Dahan-dahang tumingin kay Sebastian. "Sino sa atin ang tunay na halimaw, Sebastian? Ang babaeng bumalik para bawiin ang kanyang anak? O ang asawa at kapatid na nagawang mag-toast ng wine habang nasusunog ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanila?" Naramdaman ni Sebastian ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ni Sonia sa loob ng 5 taon, ang bawat halik, ang bawat tawa, ang bawat yaman na kanilang tinamasa, ay tila naging lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Tumingin siya sa mga kamay ni Stella. Nakita niya ang isang maliit na peklat sa gilid ng kanyang pulso na hindi tuluyang nabura ng operasyon. Isang peklat na nakuha ni Santina noong nagluluto ito ng paborito niyang ulam. Ang golden moment, ay dumating sa anyo ng isang mapait na pagsisisi. Naalala ni Sebastian ang huling gabi sa rest house, ang malamig na titig ni Sonia at ang sarili niyang katahimikan. Ang kanyang katahimikan na naging sentensya sa buhay ni Santina. "Patawarin mo ako, Santina." Ang boses ni Sebastian ay naging isang gumaralgal na hikbi.
Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Stella, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Ang tawad ay para sa mga nagkamali. Sebastian, ang ginawa niyo ay hindi pagkakamali. Ito ay isang krimen, malamig na wika ni Stella. At sa bawat krimen may kaukulang parusa. Pinirmahan mo na ang papeles. Ang mansyon ay akin na. At bukas na bukas, bago pa makabalik ang asawa mo mula sa Singapore, kukunin ko na ang kaisa-isang bagay na hindi mo kailanman naging karapat-dapat na ariin. Si Gabriel, ang pangalan ng anak, ay tila isang huling hininga mula kay Sebastian. Si Gabriel ay anak ko, pagtatama ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang uri ng pag-ibig na may kasamang bagsik. At hinding-hindi ko nahahayaang mahawakan pa siya ng mga kamay ninyong may bahid ng uling at dugo. Habang tumatalikod si Stella upang lumabas ng opisina, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang sariling katawan. Ang kanyang maskara ay nananatiling matatag. Ngunit sa loob niya, ang bawat pader ay nagsisimula na ring mabitak. Ang katarungang matagal niyang hinintay ay narito na. Ngunit bakit tila mas masakit pa ito kaysa sa apoy? Naiwan si Sebastian sa gitna ng kanyang marangyang opisina. Nakaluhod sa sahig habang nakapaligid sa kanya ang mga piraso ng nawasak na telepono at ang kontratang nagbenta ng kanyang kaluluwa. Isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan, tila isang tinik na hindi mabunot-bunot. Paano mo hihilingin ang kapatawaran sa isang taong pinatay mo na ang puso bago mo pa man tinangkang sunugin ang katawan? Sa labas ng gusali, ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas. Tila pilit na nililinis ang dumi ng lungsod habang si Stella ay naglalakad patungo sa kanyang sasakyan, handa na para sa huling hakbang ng kanyang paniningil. Ngunit sa kanyang isip, naririnig pa rin niya ang boses ni Sonia na puno ng banta. Isang banta na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang laban. Ang bawat salitang patawad na lumalabas sa iyong bibig ay tila mga patak ng asidong lalong sumusunog sa aking mga sugat na hindi kailanman naghilom. Ang bulong na ito ni Stella ay tila isang sumpa habang nakatayo siya sa gitna ng sala ng mansyong kinuha na niya sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at tawanan ni Gabriel, ay tila naging isang malamig na katedral ng mga alaala. Sa labas, ang malakas na buhos ng ulan ay tila pilit na hinuhugasan ang dumi ng nakaraan, ngunit sa loob, ang baon ng emosyon ay lalong tumitindi. Nakaluhod si Sebastian sa kanyang paanan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng itim na trench coat ni Stella. Ang lalaking dati ay tinitingala ni Stella bilang kanyang mundo. Ang lalaking pinag-alayan niya ng bawat pangarap. Ngayon ay mukhang isang basahang itinapon sa gilid ng daan. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang bawat hikbi niya ay nagdadala ng tunog ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Santina, please, hindi ko ginusto ang mangyari sa rest house. Ang boses ni Sebastian ay nanginginig, puno ng desperation. Nasilaw ako, Santina. Tinakot ako ni Sonia na kukunin niya ang lahat sa akin kung hindi ako susunod. I was weak. I was a coward, pero gabi-gabi hindi ako nakakatulog dahil sa mukha mo. Dahan-dahang iniyuko ni Stella ang kanyang ulo upang tingnan ang asawang nagtaksil sa kanya. Isang malamig na haplos ang ginawa niya sa buhok ni Sebastian. Isang haplos na tila sa isang alagang hayop, ngunit walang bakas ng pagmamahal. Ang physiological response ng kanyang katawan ay mabilis. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, ang kanyang mga daliri ay nanlalamig, at ang kanyang sikmura ay tila binabaligtad sa tindi ng pagkamuhi. Weak? Pag-uulit ni Stella, ang kanyang tinig ay tila isang bulong ng kamatayan. Ginamit mo ang kahinaan mo bilang lisensya para panoorin akong mamatay? Ginamit mo ang pagiging duwag mo para hayaan ang sarili mong kapatid na silaban ang buhay ko? Binitiwan ni Stella ang kanyang coat mula sa pagkakahawak ni Sebastian at naglakad patungo sa malaking portrait ng pamilya na nakasabit sa dingding.
ang portrait nina Sebastian, Sonia at Gabriel. Hinawakan niya ang frame nito, ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa kahoy. Ipinagpalit mo ang isang inang nagmahal sa iyo para sa babaeng sumira sa sariling pamilya, sabi ni Stella. Dahan-dahang tinatanggal ang portrait sa dingding. At ngayon, sasabihin mo sa akin na nagsisisi ka? Ang pagsisisi ay para sa mga taong marunong pa ring makaramdam, Sebastian. Pero ikaw, isinuko mo na ang kabutihan sa puso mo noong gabing pinili mong talikuran ako sa gitna ng pinakamadilim kong sandali. Ang golden moment ay dumating nang biglang pumasok si Gabriel sa sala. Bit-bit ang kanyang paboritong unan. Nakita ng bata ang kanyang ama na nakaluhod at ang magandang babaeng tinawag niyang Ma'am Stella na may hawak na portrait. Ang kalituhan sa mukha ng bata ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Stella. Papa, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis na tumayo si Sebastian. Pinapahid ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang pagkatao ay gumuho na sa harap ng kanyang anak. Tumingin si Stella kay Gabriel at sa isang saglit, ang lamig sa kanyang mga mata ay natunaw. Napalitan ng isang matinding pangungulila. Gabriel, halika rito sa tabi ko, malumanay na tawag ni Stella. Sebastian, don't let her. Isang matinis na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa speakerphone ng telepono sa mesa. Si Sonia, tumatawag mula sa airport, ang kanyang boses ay punong-puno ng galit at takot. I'm boarding the plane now. Sebastian, ilayo mo ang anak ko sa babaeng yan. She's a criminal. She's crazy. Tumingin si Stella sa telepono at pagkatapos ay kay Sebastian. Ang asawa mo ay paparating na, Sebastian. At alam mo kung ano ang gagawin niya. Gagamitin niya muli ang bata para saktan ako. Pipili ka, Sebastian. Sa huling pagkakataon sa buhay mo, magpakalalaki ka. Ibibigay mo ba sa akin ang anak ko? O hahayaan mo siyang lumaki sa piling ng isang mamamatay tao? Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Tila bawat segundo ay isang taon ng paghihintay. Tumingin si Sebastian kay Gabriel at pagkatapos ay sa portrait na hawak ni Stella. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na tumama sa kanya. Nawala na siyang karapatan sa anumang bagay na totoo at dalisay. Gabriel! Ang boses ni Sebastian ay basag. Sumama ka sa kanya. Sumama ka kay Stella. Sebastian, no! Sigaw ni Sonia mula sa telepono, ngunit mabilis itong pinatay ni Sebastian. Hinawakan ni Stella ang kamay ni Gabriel. Ang init ng maliit na kamay na iyon, ang naging tanging sandigan niya sa gitna ng kanyang pagguho. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa pintuan, iniwan ng isang lalaking wala ng ibang kasama, kundi ang multo ng kanyang mga kasalanan. Habang palabas ng mansyon, naramdaman ni Stella ang matinding hapdi sa kanyang puso. Nakuha na niya ang kanyang anak, nakuha na niya ang mansyon, ngunit bakit pakiramdam niya ay may kulang pa rin. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang naglalakihang gate ng mansyon na dahan-dahang nagsasara. Mabubura ba ng pagbawi sa aking anak ang bawat gabing na panaginipan ko, ang init ng apoy, o ang tunay na parusa ay ang mabuhay ng may pusong hindi na marunong magtiwala muli? Sa malayo, narinig ni Stella ang tunog ng papalapit na sasakyan. Si Sonia ay paparating na, at ang huling pagtutuos ay hindi na maiiwasan. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at ang bawat lihim ay tila isang anay na unti-unting ginigiba ang pundasyon ng iyong ipinagmamalaking palasyo. Ito ang tanging naiisip ni Stella habang nakatayo siya sa gitna ng engrandeng bulwagan ng isang marangyang hotel. Gabi ito ng selebrasyon ng Montenegro Group, isang gabing dapat sana ay puno ng tagumpay para kina Sebastian at Sonia. Ang paligid ay nababalot ng ginto at kristal. Ang musika ay tila isang marangyang pelus
na bumabalot sa mga bisita. Ngunit para kay Stella, ito ang gabi ng huling paghatol. Lalabas ka sa bahay ko, Stella, o kakalad ka rin kita sa harap ng mga pulis bilang isang impostora. Ang boses ni Sonia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Naaalala ang tagpo kaninang umaga nang bigla itong sumulpot sa mansyon. Bit-bit ang mga dokumento mula sa Singapore. Ngunit ngayon, sa harap ng maraming tao, si Sonia ay nakasuot ng kanyang pinakamahal na pulang gown. Pilit na itinatago ang kanyang pangangalit sa likod ng isang plastik na ngiti habang nakikipagkamay sa mga investor. Nakatayo si Stella sa itaas ng hagdanan, pinagmamasdan ng kanyang kapatid mula sa malayo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kakaibang ritmo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang pagguho ng mundong itinayo sa kasinungalingan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na remote control. "Are you ready, Stella?" Bulong ni Don Manuel sa kanyang tabi. "Handa na ang lahat, Don Manuel. Ang katarungan ay hindi na kailangang maghintay pa ng isa pang bukas." Sagot ni Stella, ang kanyang tinig ay malamig at matatag. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Nang makita siya ni Sonia, ang mukha ng kanyang kapatid ay biglang namutla. Ang mga labi nito ay nanginig sa pagpipigil ng galit. Lumapit si Sonia kay Stella. Ang boses nito ay pabulong, ngunit puno ng lason. "You have the guts to show up here? Pagkatapos mong lokohin si Sebastian at kunin ang mansyon." "I have the papers, Stella. Alam ko na kung sino ka talaga. Isang operadang multo na nagmula sa putikan." Ngumiti si Stella. Isang nangiting tila isang malamig na haplos ng kamatayan. "Then show it, Sonia. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka katalino sa pagtuklas ng katotohanan. Pero bago mo gawin yan, hayaan mong ako muna ang magpakita ng isang maikling pag-alaala sa nakaraan." Biglang namatay ang mga ilaw sa bulwagan. Isang malaking screen sa gitna ng stage ang bumukas. Ang mga bisita ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Sonia na tila isang hayop na nakakulong. "Ano ito, Sebastian? Ano ang ginagawa ng babaeng ito?" Sigaw ni Sonia sa kanyang asawa na nakatayo sa isang sulok, mukhang lantang gulay at hindi makatingin ng diretso. Ang video sa screen ay nagsimulang tumakbo, ngunit hindi ito tungkol sa negosyo. Ang mga imahe ay malabo. Kuha mula sa isang lumang security camera sa rest house 5 taon na ang nakalilipas. Nakita ng lahat ang isang babaeng nakasuot ng pulang kapa. Si Sonia na may hawak na galon ng gasolina. Nakita ang paglak niya sa pinto habang may isang babaeng humihingi ng saklolo sa loob. Isang matinding singhap ang kumawala mula sa mga bisita. Ang bawat bulungan ay tila isang dagundong ng kulog sa loob ng silid. "Hindi totoo yan. Fake news yan. Gawa-gawa lang yan ni Stella." Hysterical na sigaw ni Sonia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaagaw ang atensyon ng mga tao. Lumakad si Stella patungo sa stage. Ang liwanag ng spotlight ay tumama sa kanyang perpektong mukha. Tumingin siya ng diretso kay Sonia. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa luha ng puot at tagumpay. Ang apoy ay hindi nagsisinungaling, Sonia. Ang boses ni Stella ay umalingaw-ngaw sa sound system ng bulwagan. "Sinunog mo ang sarili mong kapatid para sa yaman at lalaking hindi mo naman pag-aari. Inakala mo na ang bawat patak ng gasolina ay magbubura sa aking pag-iral. Pero narito ako, ang multong nilikha mo, narito para bawiin ang bawat hiningang ninakaw mo." Ang golden moment ay dumating nang lumabas si Gabriel mula sa gilid ng stage. Ang bata ay nakatingin kay Sonia nang may takot at pandidiri. Lumapit si Gabriel kay Stella at hinawakan ang kanyang kamay ng napakahigpit. "Hindi ka si Mama," sabi ni Gabriel kay Sonia. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sakit. "Siya ang mama ko. Nararamdaman ko ang tibok ng puso niya. Ikaw ay isang masamang tao." Napaupo si Sonia sa sahig.
Ang kanyang marangyang gown ay nagmukhang basahan sa gitna ng kanyang pagkahiya. Ang lahat ng tao sa paligid ay nagsimulang kumuha ng litrato at video. Ang bawat kislap ng kamera ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang dangal. Tumingin siya kay Sebastian para sa tulong, ngunit tinalikuran siya nito. Isang huling pagtataksil para sa isang babaeng nabuhay sa kataksilan. Tapos na ang sayaw mo, Sonia. Bulong ni Stella habang dahan-dahang bumababa ng stage kasama si Gabriel. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang malakas na pagtawa mula kay Sonia. Tumayo siya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Inakala niyo ba na ganoon lang kadali ang lahat? Sigaw ni Sonia habang kinukuha ang isang maliit na lighter mula sa kanyang clutch bag. Kung hindi mapupunta sa akin ang lahat, walang makikinabang sa inyo. Susunugin ko ang hotel na ito. Kasama kayong lahat. Ang katahimikan ay napalitan ng matinding panik. Ang mga tao ay nagsimulang magtulakan patungo sa pinto. Niyakap ni Stella si Gabriel ng napakahigpit. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang nakikita ang apoy na nagsisimulang kumalat sa mga kurtina ng stage. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa gitna ng usok at kaguluhan. Muli bang mauulit ang kasaysayan sa gitna ng lagablab o ang pagkakataong ito ay magsisilbing huling paghuhugas ng apoy para sa isang bagong simula? Mamatay tayong lahat dito. Kung hindi ako magiging masaya, walang matitira sa inyo. Walang magiging reyna sa impyernong ito. Ang boses ni Sonia ay tila nanggagaling sa isang kailaliman ng kabaliwan. Isang matinis na tili na humiwa sa gitna ng nagkakagulong mga tao at sa ugong ng apoy na nagsisimulang lumamon sa malalambot na kurtina ng stage. Ang amoy ng nasusunog na tela at ang nakasusulasok na usok ay mabilis na kumalat, tila isang madilim na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Stella. Nakatayo si Stella sa gitna ng stage, ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Sa bawat kislap ng apoy na kanyang nakikita, ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa gabing iyon, sa rest house. Ang hapdi ng balat, ang kawalan ng pag-asa, at ang amoy ng sarili niyang pangarap na nagiging abo. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang hininga ay naging mababaw, at ang bawat ugong ng apoy ay tila isang tinig na bumubulong. Dito ka rin magtatapos, Santina. Ngunit isang maliit na kamay ang humigpit sa kanyang palad. Mama, takot po ako. Mama, iligtas niyo po ako. Ang boses ni Gabriel ay puno ng panginginig. Isang munting tinig na nagpabagsak sa pader ng trauma ni Stella. Ang golden moment ay ang sandaling binuhat ni Stella ang anak. Itinatago ang mukha ng bata sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init sa kanyang likuran, ngunit sa halip na takot, isang matinding galit ang namayani sa kanyang puso. Hindi siya ang babaeng naglalagablab noon sa bundok. Siya ay isang ina, at ang kanyang pagmamahal ay mas matatag kaysa sa anumang apoy na kayang silaban ng tao. Huwag kang matakot, anak. Hindi kita bibitawan. Hinding-hindi. Bulong ni Stella. Ang kanyang tinig ay naging kasing matigas ng bakal sa gitna ng kaguluhan. Sinubukan nilang tumakbo patungo sa exit, ngunit hinarangan sila ng isang bumagsak na bahagi ng kisame. Ang apoy ay tila isang dambuhala na naglalaway. Binabakuran sila sa bawat panig. Sa gitna ng usok, nakita ni Stella si Sonia na nakaupo sa sahig, tumatawa, habang pinagmamasdan ang kanyang sariling likha. Ang mga mata nito ay wala ng bahid ng katuwiran. Biglang isang anino ang lumusot sa gitna ng apoy. Si Sebastian. Ang kanyang suot na tuxedo ay punit-punit na. Ang kanyang mukha ay may bakas ng uling at luha. Mabilis siyang lumapit kina Stella at Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit may determinasyon na ngayon lang nakita ni Stella sa loob ng maraming taon.
Ibigay mo sa akin ang bata, Santina. May daan sa likod ng stage. Kailangang makalabas kayo rito. Sigaw ni Sebastian sa gitna ng ingay ng nagbabagsakang kagamitan. Sebastian, ang pinto ay nakakandado. Tugon ni Stella. Gagawa ako ng paraan. Just trust me this one last time, please. Pagmamakaawa ni Sebastian, kinuha niya ang isang mabigat na upuang bakal at marahas na hinampas ang harang na kahoy. Bawat hampas ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat pananahimik niya noon. Nang makalikha ng maliit na lagusan, kinuha ni Sebastian si Gabriel mula kay Stella at dahan-dahang inabot ito sa labas sa mga tauhan ng bumbero na kasalukuyang sumusuong sa panganib. Lalabas na tayo, Santina. Halika na! Sigaw ni Sebastian habang inaabot ang kamay kay Stella. Ngunit bago pa makahakbang si Stella, isang marahas na kamay ang humablot sa kanyang buhok at hinila siya pabalik sa gitna ng nagbabagang stage. Sa Sonia, hindi ka aalis. Kung mamamatay ako, isasama kita sa impyerno. Tili ni Sonia, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Stella. Bitawan mo siya, Sonia. Sigaw ni Sebastian, pilit na hinihiwalay ang dalawang magkapatid. Sa sandaling iyon, ang isa pang bahagi ng naglalagablab na kisame ay nagsimulang gumuho sa tapat ni Stella at Sonia. Nakita ni Sebastian ang panganib. Sa isang mabilis at desperadong desisyon, itinulak ni Sebastian si Stella palayo, patungo sa ligtas na bahagi ng lagusan, habang siya naman ay hinarap si Sonia upang pigilan ito. Ang tunog ng malakas na pagbagsak ng malaking troso ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang alikabok at usok ay lumikha ng isang makapal na tabing. Sebastian! Sonia! Sigaw ni Stella, ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Mula sa gitna ng usok, nakita ni Stella ang huling sulyap ni Sebastian. Isang nasangiti na puno ng kapayapaan at pagsisisi ang gumuhit sa mukha nito bago siya tuluyang nalamon ng bumagsak na bahagi ng gusali. Isang huling sakripisyo para sa asawang pinagtaksilan at sa anak na binaliwala. Nakuha ni Stella ang kanyang anak. Nakuha niya ang katarungan. Ngunit ang imahe ni Sebastian at Sonia na nalamon ng apoy ay tila isang lamat na hindi na mabubura sa kanyang isipan. Habang inilalabas siya ng mga bumbero mula sa naglalagablab na hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang mukha. Narinig niya ang iyak ni Gabriel na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang dangling mystery ay nanatili sa kanyang puso. Patay na nga ba ang lahat ng galit kasama ng apoy? O mayroon pang mga lihim na naiwan sa ilalim ng mga abo? Ang huling sulyap ni Stella sa hotel ay tila isang pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng dugo at uling. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay, naramdaman niya ang isang matinding hapdi, hindi dahil sa paso, kundi dahil sa katotohanan sa huli, siya ay nanatiling mag-isa sa gitna ng kanyang tagumpay. Cliffhanger. Isang nurse ang lumapit kay Stella habang nasa ambulansya sila. May hawak itong isang maliit na bag na nakuha mula sa mga labi ng gamit ni Sonia. Sa loob nito, may isang liham na may pangalan ni Stella at ang unang pangungusap ay, "Alam ko na kung nasaan ang totoo mong ama, Stella." Ang abo ay hindi lamang dumi ng apoy. Ito ay ang mga labi ng isang kahapong kailangang ibaon upang sumibol ang isang bagong umaga sa gitna ng pagluha at pagtanggap. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aparatong nagbabantay sa tibok ng puso ni Stella. Nakatingin siya sa kawalan, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na bag na nakuha mula sa mga labi ng hotel. Sa loob nito ay ang liham ni Sonia, isang liham na tila isang huling sumpa o marahil ay isang susi sa katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Nakatulog na si Gabriel sa maliit na sofa sa gilid ng kanyang kama. Ang bata ay ligtas. Walang kahit anong galos kundi ang trauma ng gabing iyon. Ngunit si Stella
Sa bawat pagpikit niya, ay nakikita ang mukha ni Sebastian sa gitna ng mga naglalagablab na trozo. Isang huling ngiti, isang huling paghingi ng tawad na hindi na kailangan pang bigkasin ng mga labi. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Manuel. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Bit-bit ang balitang alam ni Stella na darating ngunit hindi niya alam kung handa siyang tanggapin. Wala na si Sebastian, Stella. Mahinang wika ng matanda. Natagpuan siya ng mga bumbero sa ilalim ng mga gumuhong kisame. Sa huling sandali, ginamit niya ang kanyang katawan upang protektahan ang lagusan para sa inyo ni Gabriel. He died a hero's death sa paningin ng mundo. Pero alam nating lahat na yon ang kanyang huling pagbabayad sala. Huminga ng malalim si Stella. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila nalulunod. At si Sonia, tumigil sandali si Don Manuel bago sumagot. Buhay siya, Stella, pero marahil ay mas masahol pa sa kamatayan ang sinapit niya. Kalahati ng kanyang katawan at muka ay nilamon ng apoy, at higit sa lahat, nawala na ang kanyang katuwiran. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan mo, humihingi ng gasolina, tumatawa sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang hustisya ng langit ay hindi laging kamatayan. Minsan, ito ay ang mabuhay ka sa isang impyernong ikaw mismo ang gumawa. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala kay Stella. Ang kanyang kapatid, ang kaisa-isang kadugo na sana ay naging katuwang niya sa buhay, ay isa na ngayong buhay na estatwa ng sarili nitong kasamaan. Wala ng yaman, wala ng ganda, wala ng Sebastian. Tanging ang mga sugat at ang dilim ng sariling isip ang natitira kay Sonia. Dahan-dahang binuksan ni Stella ang liham na nakuha mula sa bag ni Sonia. Ang papel ay may bahid ng uling at ang sulat kamay ay tila nagmamadali, puno ng panginginig. Stella, panimula ng liham. Kung binabasa mo ito, marahil ay nahanap mo na ang paraan para sirain ako. Pero bago ka magsaya sa tagumpay mo, kailangang malaman mo ang totoo. Si Roberto Galvez ay hindi mo tunay na ama. Ang lalaking pinaglilingkuran mo ngayon, si Don Manuel. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang ating ina sa pighati. Hanapin mo ang lumang kabaong sa ilalim ng ating ancestral house sa probinsya. Doon mo makikita ang lihim na pilit nilang ibinaon. Nabitawan ni Stella ang papel. Ang kanyang buong pagkatao ay muling nayanig. Tumingin siya kay Don Manuel, ang lalaking tumayo bilang kanyang tagapagligtas at pangalawang ama. Nakita niya ang pagkagulat at ang isang bahid ng takot sa mga mata ng matanda nang makita ang nilalaman ng liham. Don Manuel, totoo ba ito? Ang tinig ni Stella ay tila isang marupok na kristal na handa ng mabasag. Lahat tayo ay may mga multo sa aparador, Stella. Sagot ni Don Manuel, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na gabi. Ang nakaraan ay isang mapaglarong kaaway, pero tandaan mo, anuman ang katotohanan, ang pagmamahal ko sa iyo bilang anak ay hindi kailanman naging kasinungalingan. Ang golden moment ay dumating nang magising si Gabriel at lumapit sa kama ni Stella. Naramdaman ng bata ang bigat ng atmosfera, kaya niyakap niya ang kanyang ina. Mama, bakit po kayo malungkot? Wala na po ang apoy, di ba? Ligtas na po tayo. Bulong ng bata. Hinalikan ni Stella ang noo ng anak. Sa gitna ng bagong unos na ito, si Gabriel ang kanyang tanging angkla. Ang kumpanya ng Montenegro ay sa kanya na. Ang mansyon ay sa kanya na. Ang hustisya laban kina Sonia at Sebastian ay naisagawa na ng langit. Ngunit sa bawat sagot na kanyang nakuha, tila 10 bagong tanong ang lumilitaw. Ligtas na tayo, Gabriel, sabi ni Stella. Bagaman alam niyang ang tunay na laban para sa katotohanan ay kasisimula pa lamang. Dahan-dahan niyang itinupi ang liham at itinago sa kanyang unan. Ang kanyang mukha ay nanatiling matatag. Ang Stella Montenegro na kanyang binuo sa Singapore ay hindi basta-basta susuko. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, naramdaman niya ang pamilyar na kaba,
Isang kaba na nagpapahiwatig na ang kanyang paglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan ay malayo pa sa katapusan. Ang huling sulyap ni Stella sa bintana ng ospital ay nagpakita ng pagsikat ng araw. Ang dilim ay unti-unti nang napapalitan ng liwanag, ngunit para kay Stella, ang bawat sinag ng araw ay tila naglalantad ng mga bagong anino. Ang cliffhanger ay nanatili sa katahimikan ni Don Manuel habang dahan-dahan itong lumalabas ng silid. May hawak na isang lumang singsing na may tatak ng pamilya Galvez. Isang singsing na hindi dapat nasa kanya kung siya ay isang kaibigan lamang. Muli bang magdidilim ang langit para kay Stella? O ang katotohanan ito ang magsisilbing huling piraso ng puzzle upang tuluyan na niyang mahanap ang kanyang tunay na tahanan? Ang paghilom ay hindi isang kaganapan na dumarating ng biglaan sa gitna ng gabi. Ito ay isang mabagal at masakit na paglalakbay. Tila isang sugat na dahan-dahang nagkakalyo hanggang sa ang hapdi ay maging isang paalala na lamang ng isang laban na iyong napagtagumpayan. Ang dagat sa harap ng aming bagong tahanan sa probinsya ay may kakaibang paraan ng pagbulong. Sa bawat hampas ng alon sa pampang, tila may bahagi ng aking nakaraan na dahan-dahang tinatangay patungo sa malalim at malawak na kawalan. 5 buwan na ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang hotel at ang mga huling bakas ng puot sa aking puso. Nakatayo ako sa beranda, hawak ang isang baso ng mainit na kape, habang pinagmamasdan si Gabriel na masayang nagtatakbo sa buhanginan kasama ang aming aso. Ang kanyang tawa ay ang tanging musika na nagbibigay ng kulay sa aking bawat umaga. Isang tunog na mas mahalaga pa sa lahat ng bilyon na nasa aking bangko. Dahan-dahang lumapit sa akin si Don Manuel. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing tatag ng dati at ang kanyang gintong baston ay tila naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaan na ngayon ko lang nakita. Stella o Santina, oras na marahil para itigil na natin ang pagtakbo sa katotohanan. Malumanay na wika ni Don Manuel. Inabot niya sa akin ang isang lumang litrato, itim at puti, na may bakas ng panahon. Doon, nakita ko ang aking ina. Napakaganda at nakangiti. At sa tabi niya ay ang isang batang Don Manuel. Hindi kailangan ng maraming salita. Ang paraan ng pagtitig nila sa isa't isa ay sapat na upang maunawaan ko ang lihim na pilit itinago ni Sonia sa kanyang liham. Si Roberto Galvez ang nagbigay sa iyo ng pangalan, ngunit ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. Pag-amin ni Don Manuel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nagkamali kami ng iyong ina. At sa takot na masira ang dangal ng pamilya, tinanggap ka ni Roberto bilang sarili niyang anak. Buong buhay ko, binantayan kita mula sa malayo. At nang mangyari ang trahedya, sumumpa ako na gagawin ko ang lahat upang maibalik sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Huminga ako ng malalim. Ang hangin na may amoy ng dagat ay tila humahaplos sa aking kaluluwa. Walang galit na sumiklab sa aking dibdib. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding gaan. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagtagpo na. Ang labis na pagkalinga ni Don Manuel, ang kanyang sakripisyo, at ang katotohanang kahit sa gitna ng kasinungalingan, ako ay minahal ng dalawang ama. Salamat, Papa. Bulong ko. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ko siya sa pangalang iyon. At nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang mga kulubot na pisngi. Noong nakaraang linggo, dinalaw ko si Sonia sa institusyon kung saan siya kasalukuyang namamalagi. Ang puting silid ay kasing lamig ng kanyang kaluluwa. Nakaupo siya sa isang silya. Ang kalahati ng kanyang muka ay nababalot ng mga peklat na tila isang permanenteng maskara ng kanyang kasamaan. Hindi niya ako nakilala. Ang tanging ginagawa niya ay ang pagguhit ng mga apoy sa isang pirasong papel habang bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Tinitigan ko siya ng matagal.
Doon ko napagtanto na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, ito ay para sa akin. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang uminom ng laso ng puot na inaasahan mong ikamamatay ng iba. Iniwan ko ang isang kwintas na may krus sa kanyang lamesa, ang kwintas na dati niyang ninakaw, at lumabas ako nang hindi lumingon. Pinatawad ko na siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat akong lumaya. Dumaan din ako sa puntod ni Sebastian. Ang damo sa paligid nito ay luntian na, at ang mga rosas na itinanim ko ay nagsisimula na ring mamukadkad. Maraming salamat sa huling sakripisyo, Sebastian. Sa huling sandali ng iyong buhay, pinatunayan mo na may natitira pang kabutihan sa iyong puso. Doon, sa harap ng kanyang himlayan, tuluyan ko nang ibinaon ang lahat ng pait. Mama, tingnan niyo po, nakahuli ako ng maliit na alimango. Sigaw ni Gabriel habang tumatakbo palapit sa akin. Yumuko ako at niyakap ang aking anak. Ang init ng kanyang katawan at ang amoy ng kanyang buhok ay ang aking tunay na tahanan. Ang mga peklat sa aking mukha ay maaaring nabura na ng agham, ngunit ang mga peklat sa aking puso ang nagpaalala sa akin kung gaano ako katatag. Ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang ina na dumaan sa apoy upang mahanap ang liwanag. Ito ay tungkol sa katotohanang ang bawat pagtatapos ay isa lamang pagbabalat kayo ng isang mas magandang simula. Habang lumulubog ang araw at nag-iiwan ng kulay kahel na langit, dahan-dahan kaming naglakad ni Gabriel pabalik sa aming tahanan. Wala nang takot, wala nang galit. Tanging ang pag-asa na sa bawat bukas na darating, ang aming mga yabag sa buhanginan ay hindi na mabubura ng anumang bagyo. Ang apoy ay tapos na, at mula sa mga abo, isang bagong buhay ang rurok na sumisibol, isang buhay na puno ng pag-ibig, katarungan, at tunay na kapayapaan.